Kaibigan, naaalala mo pa ba ang tunog ng sirena noong 1941? Yung tunog na nagpatigil sa paglalaro natin sa kalsada? Matagal na panahon na yon. Ilang dekada na ang lumipas. Ang buhok natin pumuti na. Ang balat natin kulubot na. Pero alam ko, sariwa pa rin sa isip mo ang lahat. Ang takot, ang gutom, pero higit sa lahat, ang tapang natin. Tayo yung henerasyon na nakakita ng mundo na nagbago sa isang iglap. Halika, upo ka muna dito sa tabi ko. Balikan natin ang panahon na musmus pa tayo. Ang panahon ng hapon. Oo nga pala, bago ako magpatuloy, hindi pa pala ako nagpapakilala ng maayos. Ako nga pala si Isidro. Bago dumating ang gulo, ang sarap ng buhay natin. Di ba? Naalala mo pa ba ang probinsya natin noon? Walang bakod ang mga bahay. Ang kapitbahay, parang kapamilya na rin. Kung ano ang ulam nila, ulam mo na rin. Ang ilaw natin noon, gasera lang. Pero parang ang liwanag-liwanag ng tahanan. Dahil yon sa tawanan, sa kwentuhan. Tandang-tanda ko pa yung amoy ng sinangag tuwing umaga na niluluto sa pugon. Iba ang lasa ng kanin noon, matamis, mabango. Wala pang fertilizer, puro natural. Ang laro natin noon simple lang, text, goma, jolens. Ang dumi-dumi na ng mga kamay natin, ang itim na ng kuko, pero ang saya-saya. Wala tayong hawak na kung ano-ano, pero hawak natin ang oras. Parang ang haba ng araw noon, no? Parang hindi lumulubog ang araw, tapos isang araw nagbago ang ihip ng hangin. Disyembre 1941. Naabutan mo ba yung balita sa radyo? O baka sa kwentuhan lang sa kanto mo narinig, giyera na daw. Noong una, akala natin laro lang. Pero noong nakita natin ang mga eroplano na may pulang bilog sa pakpak, doon natin naramdaman ang kaba, ang blackout, bawal ang ilaw, ang dating maingay na gabi naging napakatahimik, yung katahimikan na nakakabingi. Alam kong naramdaman mo rin yon, kaibigan, yung takot na baka bukas wala na ang bahay nyo. Marami sa atin ang namundok, naging bakwit. Naalala ko, bit-bit ni tatay ang kaldero, si inay naman ang banig at damit. Tayo, bit-bit natin ang kung ano lang ang kaya ng maliliit nating braso. Minsan aso, minsan manok. Sa bundok, natuto tayong mabuhay sa wala. Kamoting kahoy, saging na saba, mais. Yun ang nagtawid sa atin sa gutom. Minsan nga kahit ubod ng saging kinakain natin, mapakla pero pampatid gutom. Pero aminin mo, kaibigan, kahit hirap na hirap tayo noon, hindi tayo nag-iwanan. Doon natin nakita ang tunay na ugali ng Pilipino. Kapag may sakit ang isa, lahat nagtutulungan, walang doktor, albularyo lang at dahon-dahon, pero gumagaling tayo. Siguro dahil sa dasal ni inay o dahil matibay lang talaga ang sikmura natin. Napapangiti ako kapag naaalala ko ang suot natin. Katsa ng harina, gold medal flower, apple blossom. Kung minsan, nagkakabiruan pa tayo kung anong brand ang nasa puwetan mo. Wala tayong sapatos. Ang paa natin, kasing kapal ng swelas ng sapatos ngayon. Tinik, bato, putik. Wala yan sa atin. Natatandaan mo ba kung paano magtagpi si inay? Ang galing nila nun. Isang lumang damit nagiging bago ulit, walang tinatapon. Lahat may halaga. Ibang-iba sa panahon ngayon, natapon lang ng tapon. Tayo, pinapahalagahan natin ang bawat hibla ng sinulid. Pumasok din tayo sa eskwela noon sa ilalim ng mga hapon. Natatandaan mo pa ba ang radyo Taiso tuwing umaga? Yung ehersisyo, ichi, ni, san, shi. Hanggang ngayon ata,
Kaya ko pang gawin yan kahit sumasakit na ang tuhod ko. Tinuruan tayo ng ni Pongo. Yumuyuko tayo sa silangan. Pero sa totoo lang, ang nasa isip natin noon, hindi ang pag-aaral, kundi ang makauwi ng ligtas. Takot tayo sa mga sundalo. Ang higpit nila. Kura. Kapag narinig mo yan, naku, takbo o yuko na. Pero alam mo, kahit bata pa tayo noon, matatalino tayo. Alam natin kung kailan magtatago, kung kailan lalabas. Naging matalas ang pakiramdam natin. Yan ang naging sandata natin para mabuhay, ang Mickey Mouse money. Naaalala mo pa ba yung mga perang papel na parang laruan? Isang bayong na pera kapalit ng isang piling ng saging. Walang kwenta ang pera noon. Ang mahalaga, may pagkain ka. Natuto tayong mag-barter, isda kapalit ng bigas, itlog kapalit ng asin. Doon natin napatunayan na hindi pera ang nagpapatakbo sa mundo, kundi ang pagtutulungan. Kung may sobra ka, bibigay mo sa kapitbahay. Kasi alam mong sa susunod sila naman ang tutulong sa'yo. Ganun tayo pinalaki, di ba? Hindi madamot, hindi makasarili. At hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin sa labas. Ang mga gerilya, sila ang tunay na matatapang. Sa gabi, kakatok sila, hihingi ng tubig. Tayo namang mga bata, gagawin ang lahat para tumulong. Tagadala ng sulat, tagamasid. Kahit bata pa tayo noon, alam na natin ang tama at mali. Alam natin kailangan nating ipagtanggol ang atin. Ipinagmamalaki ko yun. Ipinagmamalaki ko na sa murang edad, naging bahagi tayo ng kasaysayan ng paglaya. Pero alam mo kaibigan, kahit may giyera, hindi naman tumigil ang ikot ng mundo. At lalong hindi tumigil ang tibok ng puso. Nako, ito ang hindi ko masyadong nakukwento sa mga apo ko, baka tuksuhin nila ako. Naaalala mo ba kung paano manligaw noon? Ang hirap. Bawal ang harana. Paano ka haharana may curfew? Kapag kumalabit ka ng gitara sa gabi, baka akalain ng Hapon na senyales yan para sa mga gerilya. Baka sa halip na ilaw ang marinig mo, putok ng baril. Kaya ang ligawan noon, silent mode, ika nga ng mga kabataan ngayon. Tinginan lang, sulyap-sulyap kapag naglalaba ang mga dalaga sa ilog o kapag nagsisimba. May nililigawan ako noon si Milagros. Ang ganda ni Milagros. Kapag ngumingiti siya, parang nawawala ang takot ko sa Hapon. Ang ginagawa ko, nagsusulat ako ng liham sa maliit na papel. Tapos iipit ko sa basket ng gulay niya kapag nagkasalubong kami. Ang laman ng sulat, hindi I love you na gaya ngayon. Ang nakasulat, ingat ka Mila, may dadaan na patrol mamaya. Iyon ang I love you namin noon. Ang pag-aalala sa kaligtasan ng isa't isa, iyon ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. At heto pa ang isang nakakatawa. Takot na takot tayo sa mga sundalong Hapon, di ba? Pero aminin mo, sa gabi mas takot tayo sa aswang. Naalala mo ba yung mga kwento ng matatanda noon? Kesyo kapag madilim daw, lumalabas ang kapre sa puno ng balete. Kami naman nanginginig sa takot. Minsan iniisip ko, sinasadya yata ng mga magulang natin na takutin tayo sa aswang para hindi tayo lumabas ng bahay sa gabi. Kasi nga naman, mas ligtas sa loob. Ang bawang at asin, hindi lang pampalasa sa pagkain. Sandata rin yan laban sa masasamang espiritu. Nakakatawa isipin ngayon, pero noon, totoong-totoo sa atin yan. Kapag may narinig kaming kaluskos sa bubong, magtatalukbong na kami ng kumot. Hindi namin alam kung manananggal ba yun o espiya. Basta ang alam namin, magdasal na lang. Sus Mariosep. Pero ang pinaka-exciting na alaala ko, yung radyo, ang Voice of Freedom. May kapitbahay kami noon, si Mang Teban. May tago siyang radyo sa ilalim ng sahig ng bahay niya.
Delikado yon. Kapag nahuli ka na may radyo, pugot ulo. Pero uhaw na uhaw kami sa balita. Gusto naming malaman kung babalik na ba ang mga Amerikano. Kung totoo ba ang pangako ni General MacArthur na I shall return. Kaya tuwing gabi, dahan-dahan kaming pupunta kila Mang Teban. Siksikan kami sa maliit na kwarto. Ang volume ng radyo sobrang hina, halos idikit na namin ang tenga namin sa speaker. May nakatukang bantay sa bintana. Kapag narinig namin ang boses ng announcer na nagsasabing, "This is the voice of freedom," naku, parang nabubuhayan kami ng loob. Parang nakainom kami ng gamot. Doon namin nalaman na hindi kami nakalimutan na may pag-asa pa. Iyon ang nagbigay sa atin ng lakas para gumising kinabukasan, ang pag-asa. Napaka-importante pala niyan. Kahit walang pagkain, basta may pag-asa, mabubuhay ang tao. Kaya nga kapag tinatanong ako ng mga apo ko, "Lolo Sidro, bakit ang tibay mo?" Ang sagot ko, "Apo, hinubog ako ng panahon na bawal sumuko at alam ko ikaw din kaibigan. Kaya tayo nandito pa. Kaya nating ngumiti kahit kulubot na ang mukha. Dahil sa likod ng mga kulubot na yan, nakatago ang mga kwento ng pag-ibig kay Milagros, takot sa aswang at pag-asa mula sa lumang radyo. Ang tunog ng pag-asa, yung ugong ng eroplano ng mga kano. Nakita mo rin ba ang paghulog nila ng mga parachute para tayong mga langgam na tumakbo sa bukid? Victory Joe, ang sigaw natin. Ang sarap ng chocolate, no? Yung Nestle, yung Hershey's, at yung chewing gum. Akala ko noon nilulunok yon. Ilang beses ako napagalitan ni inay kasi lunok ako ng lunok. Ang corned beef, ang spam, langit ang lasa pagkatapos ng ilang taong kamote at mais. Pero higit sa pagkain, ang hindi ko makakalimutan ay ang ngiti sa muka ng mga magulang natin. Yung tunay na ngiti. Tapos na ang giyera, malaya na tayo. Yung pakiramdam na pwede ka nang matulog ng mahimbing, na walang gigising sa'yo para tumakbo. Ngayon, heto na tayo. Matatanda na. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang, naghahabulan tayo sa pilapil. Ngayon, sumasakit na ang likod kapag tumatayo. Pero kaibigan, maswerte tayo. Maswerte tayo dahil naranasan natin ang lahat ng iyon. Naranasan natin ang hirap, kaya alam natin kung paano magpahalaga sa ginhawa. Naranasan natin ang gutom, kaya hindi tayo nag-aaksaya. Tayo ang huling henerasyon na nakakaalala ng amoy ng pulbura at amoy ng pag-asa noong 1945. Ang mga kwento natin, dadalhin natin hanggang sa huli. Minsan, kapag tahimik ang gabi, ipinipikit ko ang mata ko at nakikita ko pa rin ang mukha ng mga kalaro natin noon. Yung iba, wala na, nauna na sa atin. Pero tayo, nandito pa. Kaya't sa'yo, kabayan, kaibigan, isang mahigpit na yakap. Salamat at naging bahagi ka ng kwento ko. Salamat at sabay tayong lumaki sa panahong simple, mahirap, pero puno ng puso. O siya, magpapahinga na ang tuhod ko. Bukas ulit magkwentuhan tayo. Ingat ka palagi. Matibay tayo, 'di ba? Pilipino tayo eh.